Para sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa hapong ito, ay nais ko po kayong anyayahan sa Sermon on the Mount pa rin, Matthew chapter 7. Katandaan na sinimulan nating pag-aralang Matthew chapter 7 verse 12. At ngayon nandito tayo sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Yan po ang ating babasahin ngayon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw na yon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito po ang salita ng Panginoon. At nais kong pamagatan ang ating pag-aaral sa hapong ito na the danger of self-delusion. Ang panganib na ikaw ay malinlang ng iyong sariling pakiramdam. Ako po ay sumasang-ayon kay Dr. Martin Lloyd-Jones nang sabihin niya ng ang mga talatang binasa natin ngayon ay isa daw sa most solemn and serious words that ever uttered in this world. Ito ang isa sa pinakaseryosong salita na nabanggit sa mundong ito. It really demands an earnest attention. Ito ang isa sa mga talata sa banal na kasulatan na pwede kong sabihin, pwedeng magpanginig ng ating mga laman at magdistorbo ng ating mga espiritu. Sapagkat narito, hindi lamang inihahayag o inilalatag o inilalahad sa atin ang kahihinatnan ng mga taong wala sa Panginoon, kundi ang panganib ng self-deception or self-delusion. Yung bang akala mo nasa Panginoon ka pero hindi pala. Napakapanganib. Narito, ang mga salitang ito ay inaddress. Hindi sa mga tao na walang alam sa Bible. Hindi sa mga taong walang alam sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, kundi inaddress ito sa mga babae at sa mga lalaki na conscious sa katotohanang isang araw ay haharap sila sa Judgment Day. Pero, akala nila, sa pagharap nila sa Judgment Day, ay ligtas sila, pero hindi. And to put it positively, this passage reminds us that nothing avails the presence of God but true righteousness and holiness. The holiness without which no man will see the Lord. Hebrews 12:14. Now, bago natin tingnan ang detalye nitong mga talata na binasa natin, gusto ko lang makita ninyo yung paano nagkaroon ng sequence ito doon sa paglalahad ng Panginoong Jesucristo. So, matatandaan, nagsimula tayo ng pag-aaral sa verse 12, yung the golden rule ng Panginoon. Pagkatapos, verses 13 to 14, makikita natin doon ang dalawang daan. Ang daan na malawak at ang daan na makipot. No? Pagkatapos, verses 15 to 20, pinag-aralan natin ang dalawang puno. Ang punong mabuti at ang punong masama. Ang punong mabuti ay nagpo-produce ng bunga na mabuti at ang punong masama ay nagpo-produce ng bunga na masama.
At ngayon, titingnan naman natin ang dalawang claims, dalawang pag-aangkin, verses 21 to 23. At kung kalooban ng Panginoon sa susunod, ay titingnan natin yung dalawang bahay na naitayo. Isang bahay na naitayo sa buhanginan at isang bahay na naitayo sa batuhan. So, yan makikita mo yung sequence niya. No? 2 paths, 2 trees, 2 claims, and 2 houses. And the message for this particular passage is this, as simple as this: watch out for spiritual delusion. Mag-ingat tayo sa panganib na malinlang tayo ng ating sariling paniniwala na mali. So, dalawang bagay. Una, let's look at the claims of the self-deceived man portrayed. Secondly, the condemnation for the self-deceived man proclaimed. First, the claims of the self-deceived man portrayed. So dito makikita natin 2 claims are made and 2 kinds of claimants are portrayed. May dalawang grupo rito na may inaangkin sila. Ang unang grupo, ito. Meron silang indication of attachment to the sovereign Lord. The indication of attachment to the sovereign Lord. Yun ang una. No? Verse 21, basahin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Now, let us handle this section carefully, no? Kasi sabi rito, hindi daw lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Now, dapat maintindihan natin ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na kinokondem ng Panginoon ang mga tao na tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon. Kasi sabi sa Roma, Kapitulo 10, talatang 13, sapagkat ang lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So kinakailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon. At ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay isang mahalagang elemento para mapatunayan ang isang tao ay totoong Kristiyano. In other words, no, maliban sa ang isang tao ay manampalataya na si Jesus na taga Nazaret, ang anak ng Diyos, na siya ay sinugo ng Ama para maging Messiah, para maging tagapagligtas sa mga makasalanan, na siya ang namatay at muling nabuhay, at siya ngayon ay itinanghal at itinaas, nakaupo sa luklukan sa itaas, sa kanang luklukan ng Diyos Ama, at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. Kung hindi natin paniniwalaan yan, at kung hindi natin ito nauunawaan, hindi tayo Kristiyano. Hindi tayo mananampalataya. Sapagkat ang totoong mananampalataya ay kumikilala na siya ay Panginoon at tinatawag na siya ay Panginoon. In fact, a true Christian should utter in his mouth that Jesus is his Lord. No, pero hindi ito yung parang binibigkas mo lang yung tamang salita. Kundi ang ibig sabihin nun, nauunawaan mo bakit mo binibigkas na siya ang Panginoon. No? Na we meant it when we say it. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, ito mababasa natin, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang ibig sabihin, napakahalaga na ang isang tao ay tumatawag kay Jesus na siya ang Panginoon. Kinikilala niya na siya ang Panginoon. Binibigkas niya sa kanyang labi na siya ang Panginoon. At ang totoong bumibigkas niya na galing sa kanyang puso, hindi niya ito binibigkas sa sarili niya lang. Ito ay inuudyok ng Espiritu Santo sa kanya. Yun ang sabi rito ni Pablo. However, kinakailangan bigkasin natin ito ng totoo. Sapagkat ang alarming dito, yung sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi daw lahat. Yan totoo, maging ang dyablo, kumikilala
na si Jesus ay Panginoon. No? Yung diablo nga, nananampalataya na mayroong Diyos. No? James chapter 2 verse 19b, ang mga demonyo man ay sumasampalataya, nanginginig pa. Tayo ba, nanginginig ba tayo kapag sinasabi natin si Jesus ang Panginoon? Baka hindi. Baka naging usual at casual na lang ang pagbibigkas natin. Ang mga demonyo nanginginig pa. Pero, nananatili silang demonyo. No, kahit ilang beses silang bigkasin at sabihin merong Diyos, demonyo pa rin ang kalalagayan nila. No? No, parang baka inisip niya nagmumura ako No. Ang kalalagayan nila ay kalalagayan pa rin ng isang demonyo. Oh. So, yan. So, ganun ang makikita natin. Actually, there was an instance in the gospel that a certain demon called Jesus as Lord, the Son of God. Hindi ba? So, ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, pwedeng mangyari na ang isang tao ay tumatawag kay Jesus na Panginoon, Panginoon, pero hindi siya ligtas. No? Yun yung punto rito. The point is this, a man may believe all the truth of Scripture, yet not a Christian. For they do not do what they believe. Sila'y animoy nakakabit sa mabuting puno, pero ang realidad ay hindi. Ang bunga ang siyang magdidetermina kung sila ay totoong Kristiyano o hindi. Moreover, gusto kong i-note natin dito yung repetition na ginamit. Di ba sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, tas inulit pa, Panginoon. Merong repetition no? Ano kaya yung ini-indicate o ini-imply ng repetition na yon? Ang ini-indicate nun o ini-imply ay hindi lang ito basta mga tao na mayroong head knowledge, no? May alam. Kundi may elemento ito ng feelings. May emotion involved. No? Diba? Minsan pag sinabi mo, pag inuulit mo yung salita, parang mayroon ng emotion dun eh. Panginoon, Panginoon. So mayroon ng emotion na involved. Hindi lang ito head knowledge. Para bang may enthusiasm dun sa kanilang claim. Na paano natin ipaliliwanag yan? Paano natin paliliwanag na ang isang tao kumikilala na si Jesus ang Panginoon at sa kanyang pagkiklaim, animoy mayroon pang emosyon, may damdamin, may enthusiasm, and yet, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. How can we explain that? Now, I guess, there are energetic and enthusiastic person in nature. Di ba? May mga tao talagang, pwede natin sabihin, napaka-enthusiastic ang kanyang nature. Yung bang, kilala siya na kapag nandyan siya, very lively, parang walang dull moments. No? Di ba may mga ganun tao, pagkasama mo, parang walang dull moments. Parang laging masaya, laging may kwento, laging bida, no? Laging enthusiastic kung mag-share at magkwento at parang ang saya-saya niya lagi. May mga taong ganon, hindi naman lahat ng tao ganyan. No? May mga tao na kala mo suplado pero hindi naman, kaya lang hindi lang talaga siya makwento, no? Mahilig siyang makinig. Pumaring mahilig lang siyang tumawa pero hindi siya mahilig magpatawa. Parang ganoon ba? 'Di ba may mga taong ganoon? Mahirap naman kasi yung nagpapatawa ka, walang tumatawa no? May kapitbahay kami. Alam mo, pastor, sabi niya, huwag kang maano sa akin ha, kasi mabiro ako Sabi ko, okay lang ho yun. Pero sa isip-isip ko, ano bang biro niya? Mabiro daw siya, pero parang wala naman natatawa sa biro niya. Parang ganun ba? Parang ibig ko lang sabihin. Kasi meron talaga mga tao na very enthusiastic. No? Yung pagkasama mo, walang dull moments, masaya lagi. So, iba-ibang personalidad natin We were born with differences in personality, with potentiality, iba-iba yung mental ability, iba-iba yung temperamental identity. So, and therefore, one can show enthusiasm on spiritual thing without being spiritual himself. Pwede kang maging enthusiastic sa mga bagay na spiritual, pero hindi ka talaga spiritual. No? Ang ibig sabihin, maaaring sanay ka lang magpahayag ng mga bagay na may kinalaman sa spiritual, pero
Sa puso mo, hindi malalim yun. Hindi totoo yun. No? Pwedeng ang isang mangangaral ay maging energetic, maging passionate, maging excited lagi sa kanyang delivery, but it may be entirely of the flesh. Laman lang. No? Hindi dahil convicted siya at convinced siya sa katotohanan na kanyang ipinapangaral. Pwede nga isang tao ay nananalangin ng napakahusay sa kanyang bigkas. Pagka nag-pray siya, ang ganda pakinggan. Lalo na sa publiko. Pero hindi siya nagpe-pray in private. Wala siyang prayer time. Pero pag sa public, ang galing niya mag-pray. No? Maaaring sa pagpe-pray niya, umiiyak pa siya. Pero, sa private life niya, wala siyang prayer time. Pwede mangyari yun. Tama ba? Great enthusiasm does not always imply true spirituality. Isa sa mga dakilang mangangaral sa 19th century ay si Robert Murray M'Cheyne ng Scotland. Sinasabi sa kasaysayan at marami nagpatunay na sa tuwing si Robert Murray M'Cheyne ay tatayo sa pulpito, bihira lamang na sa tuwing siya'y mangangaral, ang mga tao ay hindi umiiyak at hindi nagbe-breakdown. Talagang very passionate preacher talaga ito, si Robert Murray M'Cheyne. And sinasabi, pagka binasa niyo yung mga nagsulat ng biography ni Robert Murray M'Cheyne, sinasabi nila that people would feel as if they had come straight face to face with God whenever he preached. Para ba nakikita mo, Diyos mismo habang siya nangangaral. No? At they were humbled by the mere appearance of this man. Pero nabasa sa isa sa mga diary niya, noong nagkasakit kasi ito maagang namatay ito si Robert Murray M'Cheyne kasi nagkasakit siya. At noong nabasa sa kanyang diary, yung ilan sa mga kwento niya at ilan sa mga sinabi niya roon, lalo na nung panahon hindi na siya nakakapag-preach dahil sa kanyang karamdaman. Sabi niya, "Today I miss the opportunity of speaking a word for Christ. The Lord saw that I had spoken as much for my honor than for His. And therefore He shut my mouth." Yan ang pag-amin ni Robert Murray M'Cheyne. At katapos ito ang sinabi niya, "I see that a man cannot be a faithful or fervent minister until he preaches just for Christ's sake, until he gives up trying to attract people to himself and seeks to attract them for Christ." Hindi daw magiging totoong tapat ang isang mangangaral kung sa kanyang pangangaral ay pinipilit niyang akitin ng mga tao patungo sa sarili niya at hindi patungo kay Kristo. Yun ang isang bagay na dapat ding suriin ng isang mangangaral na katulad ko at ng sino mang tumatayo sa pulpitong ito. Ikaw ba'y nangangaral? O maging sa mga nagba-Bible study? O maging sa mga nagtuturo sa mga bata? Ikaw ba'y nagtuturo? Naglalahad ng salita ng Diyos? Dahil ang hangarin mo, sila ay ilapit kay Kristo o sila ay pahangain sa kakayanan mo. Sana hindi ito mangyari sa inyong lingkod at hindi ito mangyari sa sino man na tumatayo sa pulpito upang mangaral ng salita ng Diyos. At magandang siyasatin natin din ang ating mga sarili. Tayo ba ay sumasamba sa Diyos dahil ang ating puso ay puno ng nasain na bigyan siya ng lugod? Tayo ba'y nakikibahagi at sumusuporta sa gawain ng iglesia at sa gawain ng pag-iibanghelyo dahil ang ating puso ay inuudyok ng pag-ibig kay Kristo at para sa kanyang simulain? Tandaan natin, labas sa ganitong ugali, ito ay tinatawag na spiritual delusion. Spiritual delusion. So yan ang una. The indication of attachment to the sovereign Lord. Pangalawa,
the impressive account of spiritual experience. Verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? Now, itong salita ng Panginoong Jesucristo na ito ay nagsasabi sa atin na posible pala na ang isang tao ay may tamang doktrina na ayon sa Biblia, pero walang koneksyon sa Diyos ng Biblia. Pwede yun. Pwede nga ang isang tao ay nangangaral ng tamang ebanghelyo, ngunit siya mismo ay estranghero sa kapangyarihan ng ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Sa Lumang Tipan, merong isang propeta na ang pangalan ay si Balaam. Siya ay nagdi-deliver ng tamang mensahe. At lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay nagkakatotoo. Pero sino si Balaam? Siya ay isang hireling. Isa siyang upahan, bayarang propeta. Siya ay hindi mananampalataya ni Yahweh. Siya ay hindi sumasamba kay Yahweh. Now furthermore, ang isang tao ay pwedeng gumawa ng mga wonders in Jesus' name. Gumawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus. Ngunit siya ay nasa labas pa rin ng kaharian ng Diyos. Hindi ba't ang mga magician, ang mga salamangkero sa Ehipto, nagaya nila yung mga himala ng Diyos sa pamamagitan ni Moses? Lahat ng mga ginawa ni Moses, maliban lang doon sa niknik at saka doon sa kamatayan ng mga panganay, yun ang hindi nagaya ng mga salamangkero sa Ehipto. Lahat nagaya. Yung mga palaka, no? Yung kadiliman, di ba? Nagkaroon ng kadiliman, nagaya nila. Nagaya nila na, di ba, yung ginawa yung ilog Nile ay naging kulay dugo. Nagaya rin ang mga magician, ng mga salamangkero. Kaya ito si Pharaoh, lalong tumigas ang puso niya. At lalong hindi siya naniniwala kay Yahweh. Kaya pala gayahin yan ng mga salamangkero dito sa aming lugar, sa aming bayan. No? Alam nyo ba na ang Antikristo, ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, isa daw sa mga estratehiya niya sa paglilinlang sa mga tao sa mundo ay sa pagpe-perform niya ng signs and wonders. Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Ang pagdating ng taong makasalanan, man of sin or the Antichrist, ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at ang mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Yan daw ang gagawin niya. Marami siyang mapapaniwala. Marami siyang mahihikayat. Marami ang manlalamig sa pananampalatayang Kristiyano at mahihikayat ng Antikristo dahil siya ay nagpe-perform ng signs and wonders. Sabi ni Matthew Henry, a man might cast devil out of others and yet have a devil in himself. Bigat ng salitang yun, ha? Ang isang tao daw pwedeng magpalayas ng demonyo sa iba, pero hindi niya mapalayas yung sariling demonyo na nandoon sa pagkatao niya. Now, this is a solemn warning to all of us today. Remember, yung eksena na yung mga alagad ni Jesus, matapos silang suguin sa mga bayan-bayan ng Israel, excited sila na mag-report sa Panginoon sa nangyari sa kanila pong pagmimisyon. At sinabi nila, alam mo ba, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa pangalan mo. Ano ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanila sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 20? Luke 10:20. Ito ang sagot. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ano sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin? At ano sinasabi niya doon sa kanyang mga alagad? Maganda na ang mga demonyo nagpapasakop sa inyo sa pangalan ko. At natatakot sila.
Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ito, matiyak ninyo na kabilang kayo sa kaharian. Sapagkat maaring kahit na hindi mga Kristiyano ay makapag-perform ng mga signs and wonders. No? Para gamitin sa panlilin lang sa iba. Yan ang isang bagay na dapat matiyak. Dapat matiyak ninyo, hindi yung nagpapasakop ang mga demonyo sa inyo, sa pangalan ko, kundi kayo ay nagpapasakop sa akin bilang inyong hari at bilang inyong Panginoon. Yun ang dapat matiyak. At ang sino mang nagpapasakop kay Kristo, ang esensyal na katangian ng mga taong ito, sila ay sumusunod sa kalooban ng Ama. No? While it is true that no man enters the kingdom because of his obedience, but it is equally true that no man enters the kingdom who is not obedient. Ulitin ko ha, sa Tagalog. Totoo na hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit dahil sa sarili mong pagsunod. Ang kaligtasan wala sa pagsunod. Katulad ng binanggit ni Justin kanina. Ang kaligtasan ay wala sa gawa natin. No? Tama yun. Pero, it is equally true na walang makakapasok sa langit na disobedient. Sapagat ang totoo na nanampalataya kay Kristo, nagpasakop kay Kristo, ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang dapat nating tandaan. Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? O nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos? Kung papaanong totoo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo, totoo rin na ang biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao ay nagre-resulta sa pagsunod. So sumusunod ka ba? Nagpapasakop ka ba? May hangarin ka ba na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ang siyang mangyari? So itong una, no? The claims of the self-deceived portrayed, and let's go to the last point, at naikli na lang ito, the condemnation for the self-deceived proclaimed. Dalawang bagay. Sa verse 23, unang-una, makikita natin dito the outright disowning. The outright disowning. Verse 23a, and then will I declare to them, I never knew you. Now, of course, ang Panginoong Kristo, kilala niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Kilala niya yung mga taong hindi kanya at kilala niya rin ang mga taong nasa kanya. No? Alam niya ang puso ng tao. Anong ibig niyang sabihin? Nung sabihin niya rito, sa araw daw ng paghuhukom, ito mga taong nagsasabi, Panginoon, Panginoon, at sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ibig lang sabihin ng Panginoon, wala kayong kaugnayan sa akin. Wala kayong connection sa akin. Wala kayong personal na relasyon sa akin. Hindi kayo ligtas. Ang inyong tiwala sa sarili pa rin ninyo. Ang inyong pagmamahal sa inyo pa rin sariling kalooban. Ang inyong pinagtitiwalaan ay hindi kung ano ang ginawa ko, kundi kung ano ang ginawa at ginagawa ninyo. They have not trusted Him truly and wholeheartedly. Sila ay nadaya at nalinglang ng kanilang religiosity, ng kanilang activity, ng kanilang productivity. Kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. 2 Timothy chapter 2, verse 19. The outright disowning. Now secondly, the order to depart. Verse 23b, depart from me, you workers of lawlessness. Now, ang isa sa pwede nating sabihin napakagandang illustration nito ay nasa Pilgrim's Progress. Diba? Yung sinulat ni John Bunyan patungkol doon sa mga travelers, mga pilgrims, no? Na naglalakbay mula sa City of Destruction patungo sa Celestial City. At doon sa mga naglalakbay na yon, meron tatlong halos nakarat, 'di ba? Meron tatlong laging magkasabay, magkasama. Sino yon? Si Mr.
Christian, Mr. Hopeful, at saka si Mr. Ignorant. Di ba? Yan. So si Mr. Ignorant, no? Tinawag siyang ignorant. Now, hindi ibig sabihin yung pangalang ignorant ay wala siyang alam. No? Kundi, ang totoo, wala siyang naunawaan. Sa totoong daan ng kaligtasan, yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing ignorant dito, kasi madalas pag sinabing natin ignorante, walang alam. Hindi, maaaring may alam siya. Maaaring nagbabasa rin siya ng Bible. Maaaring nakakapakinig din siya ng preaching. Madalas, maaaring nasa church din siya kasama ng iba. Pero wala siyang totoong kaugnayan, wala siyang totoong relasyon sa Panginoong Kristo. Doon, earlier in the story, makikita natin itong si Mr. Ignorant, no? Very confident siya na makakarating siya sa heaven. Bakit? Ang sabi niya, alam ko ang kalooban ng aking Panginoon. Ginagawa ko ang lahat, no? Para sa ikabubuti ng iba. Ako'y nananalangin. Ako'y nag-aayuno. Ako'y nag-iikapo. Ako'y tumutulong para sa mga nangangailangan. And furthermore, sinabi pa niya na madalas na iniisip niya ang Diyos. Madalas iniisip niya si Kristo at natitiyak niya na sa heaven siya pupunta. Malakas ang kanyang loob. He was a self-confident man. Ilang beses na kinausap siya ni Mr. Hopeful at saka ni Mr. Christian na huwag kang umasa sa sarili mong ginagawa. Huwag dun sa performance mo. No? Pero mukhang hindi siya nakukonvince. Masyado siya nakatingin doon sa kanyang performance. So, doon sa huling eksena, nakita natin noong malapit na sila sa pintuan ng Celestial City. Si Mr. Ignorant, no? Doon nalantad ang kanyang self-deception. Doon mismo sa pintuan ng Celestial City. Pagdating niya roon, nakala niya makakapasok na siya. Ano nangyari? Biglang inutusan ng hari na siya ay itali at itapon doon sa kailalimang walang katapusan. At pagkatapos siyang itapon, ano ang sabi ni John Bunyan? Ang sabi ni John Bunyan, now I realize that even at the gate of heaven, there is a way to hell. Ngayon, naintindihan ko na maging doon sa pintuan ng langit, may daan tungo sa impyerno. So dito makikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung gaano ka-solemn at ka-serious ang statement ng Panginoong ito. Tulad ng sinabi ko, ito'y nakapanginginig ng laman at ito'y nakakadistorbo ng espiritu. Pero mahalaga mga salitang ito para tayo'y paalalahanan lahat. No? Mahalaga mga salitang ito para tayo ay magkaroon ng pagsusuri sa ating sarili. Na hindi ito para takutin tayo, kundi para gumawa ng pagsusuri, pagsisiyasat sa tunay na kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. It is to warn us and to spur us on to make our calling and election sure. Let us make our calling and election sure. 2 Peter chapter 1 verse 10. It is to motivate us to examine ourselves to see whether you are in the faith or not. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sinabi ng Panginoong Kristo ang mga salitang ito hindi para nakawin ang kagalakan ng kaligtasan, kundi tulungan tayong tiyakin ng lubos, no? Na tayo nga talaga ay ligtas at hindi natin ma-miss yung joy ng ating kaligtasan. At the end of the day, what matters is not our profession of religious zeal and activity. What matters is that we are known. We are known by the Lord. We are savingly known by Him. Yun ang pinakamahalaga eh. Hindi kung gaano kasipag ka, kung gaano ka katyaga, kung gaano ka kasikhay sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Maganda yan at kailangan yan. Ang pinakamahalaga,
kilala ka niya. At kilala ka niya dahil iniligtas ka niya. And everyone whom Christ known as his own will not only call him Lord, Lord, but will live under his lordship through lovingly obeying his will. Ulitin ko lang mga kapatid sa Tagalog, ang sino mang kilala ni Kristo ay hindi lamang mga taong tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, kundi ito ang mga taong nagpapailalim sa Kanyang pagiging Panginoon at sumusunod ng may pagmamahal sa kalooban ng Kanyang Panginoon. Ito ba ang naglalarawan sa kalalagayan ng iyong puso ngayon? Sana'y masagot mo ang tanong na ito. Tayo po'y manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan ngayong hapon. Napaka-solemn, napaka-serious, and pwede na rin naming masabi, napaka-scary ng mga salitang binanggit dito. Sapagkat kaming mga mananampalataya ay nai-engage sa maraming pagkakataon sa mga gawain na maaari naming masabi gawaing pangkaharian, gawaing pang-ibanghelyo, gawain na may kinalaman sa paglilingkod. Pero ayon sa iyong salita, hindi lahat ng tumatawag sa iyo ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagpapakita ng kanilang performance sa larangan ng paglilingkod na hinahangaan ng karamihan marahil ay nakatitiyak na siya ay kabilang sa mga taong ligtas, kundi ang mga taong nagpapasakop sa iyo bilang Panginoon at sumusunod sa kalooban ninyo bilang pagpapahayag at ebidensya na sila nga ay napaiilalim sa pagiging Panginoon ni Jesus. Sana yun ang siyang description at siyang totoong kalalagayan ng bawat isa sa amin ngayon. Tulungan mo na magsuri kami, magsiyasat kami. Tulungan mo na kung meron kaming pag-aalinlangan, ito ang pagkakataon na ayusin namin ang aming sarili. Lumapit sa iyo at magpasakop sa iyo at yamakap sa iyo at kumilala na sa aming sarili wala kaming may pagmamalaki at walang kaligtasang nakalaan sa amin galing sa aming lakas, galing sa aming performance, kundi galing lamang sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa oras na ito na mawala ang anumang pagmamalaki sa aming sarili. Anumang kayabangan ay mapalitan ng kapakumbabaan. Anumang pagmamataas ay mapalitan ng kaamuan. At dalangin namin na kung kami man ay nagiging masipag at masikhay sa iyong gawain ito'y dahil ebidensya ito na kami ay nagpapailalim sa pagiging Panginoon ni Jesus at hindi lamang tumatawag sa kanyang pangalan at hindi lamang nagsasabing Panginoon, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Kung meron dito na hanggang ngayon ay wala pa talaga sa iyo, maawa ka sa kanya. Kilusin mo ang kanyang puso. Bigyan mo liwanag ang kanyang isip. At makita niya na napakahalaga ng ayoy matiyak niya ang kanyang sitwasyon sa inyong harapan sapagkat buhay at kamatayan ang nakasalalay rito. Dalangin namin sana sa mga solemn words and statement na binanggit dito, ito rin ang siyang mag-udyok sa amin na lalo kaming magpakababa sa inyong harapan, aming Panginoon. Muli, nais naming panalangin ang lahat ng ito nang merong pasasalamat sapagat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.